Ayo. Hello, sound check, check, check. Hello, sound check, check. Hello, sound check, check. Ayan. So, praise God dahil bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon ngayong oras na ito. So, ayan, praise God. So, magandang umaga po sa ating lahat at sa mga kasama po natin na nanonood through Facebook Live. Magandang umaga po. Ayan, so, papuri sa Diyos na sa panahong ito, patuloy pa rin po nating nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Na siya po ay nagpapakilala sa atin sa iba't ibang paraan o sitwasyon. So, and we are truly blessed dahil tayo po ay nandirito ngayon. Hindi na bakante ang upuan na yan na kinauupuan mo po ngayon. Praise God, di ba? Palakpakan naman po natin ang Diyos na buhay. Ayan, so welcome din po sa mga nakasama po natin nung anniversary last Sunday. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakatuwa, paano pa kaya ang Diyos ngayong oras na to, di ba? Siya po ay sobrang nagagalak dahil tayo po ay magkakasama ngayon. Ayan, at tunay din po na tayo ay pinagpala ng Diyos sapagkat napapurihan po natin siya kanina, naawitan natin siya. At ngayon naman po, tayo po ay makikinig o makakapakinig ng salita ng Diyos o ng kanyang mensahe. At tayo din po ay pinagpala dahil tayo po ay makikinig ng mabuti sa kanyang mensahe. At mamaya, uuwi po tayo na punong-puno ng salita ng Diyos ang ating mga puso. At the same time, uhaw din po tayo sa kanyang salita. Pero mamaya na po yung uwi. Let's enjoy this time na tayo po ay magkakasama with the presence of our Lord Jesus Christ. Amen po ba doon? Amen. So tayo po ngayon ay manalangin. Ayan. O Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po. Salamat o Diyos sa malamig na umagang ito. Salamat Panginoon sa ulan. Salamat sa pagbubuhos ng iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon that you are good all the time. And Lord, sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo po kami, Panginoon, na maintindihan ang mensahe mo, Panginoon, sa oras na ito. And tunay, Lord God, na ikaw po ay nagagala kapag ang iyong mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lang po basta kami ay maging tagapakinig, kundi tulungan mo din po kami na maisagawa at maisabuhay ang mensahe mo po sa amin ngayong oras na ito. Ikaw po, O Diyos, ang maghari, ikaw po ang makita, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Salamat po sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen and amen. Ayan, so dahil ngayon po ay unang linggo ng July, meron po tayong bagong series na tatalakayin. So ito po ay ang slide po. Ayan. Ito po ang The Miracles and Teachings of Jesus. Basahin lamang po natin yung theme verse, which is yung Matthew chapter 7, verse 28 to 29. Ayan, sa hawak po natin ang ating mga Biblia. Makibukas po tayo sa Mateo 7, 28 to 29. Amen na po ba? Amen. Basahin ko na po. Ang kapangyarihan ni Jesus. Verse 28, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Amen. So, ito pong theme natin, or itong series na tatalakayin natin sa buong month ng July, dito po nakapaloob
lahat ng lessons na yon. So, ang una po nating pag-aaralan ay ang, next slide po, ayan, the Sermon on the Mount or Beatitudes. Okay. Ayan, so tayo po ay makibukas sa Mateo chapter 5, verse 1 to 12. Magsabi lamang po ng amen kapag nakita na. At pakitulungan po natin mga kapatid, yung mga nalilito pa po sa paghahanap ng mga books, chapter, and verse. Yan, magsabi lamang po ng amen kapag nakita na po. Amen. Okay, ang sermon sa bundok. Verse 1, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ayan. So sa Sermon on the Mount, ito po ay mababasa sa chapters 5 to 7. Ayan, sa Book of Matthew. Pero mababasa din naman po siya sa Book of Luke. Then, ito po yung longest sermon of Jesus. Ayan. And base po sa pag-aaral, dito daw po nagturo ang Panginoong Jesus. Dito niya po tinuro yung kanyang mga sermon. Sa hillside of northern coast of the Sea of Galilee. Yan po yung picture na yon. Ayan. Base po sa pag-aaral. Next, sa Beatitudes. Ano po ba ang ibig sabihin ng Beatitudes? Ito po ay blessedness or supreme blessedness or blessings. So, sa Greek word po, ito po ay tinranslate as blessed, means happy. Ayan. At it is spiritually favored or favored by God. Ayan. And ito po ay happy state o blessed condition na kung saan tayo po ay nasa walang hanggang kaligayahan sa piling o presensya ng Panginoon. And ito po ay spiritual blessings na ito pong blessings na ito that comes to those who are in God's kingdom and are followers of Christ. So ito po yung panimula ng sermon ng Panginoong Jesus, ang Beatitudes o ang mga pinagpala. Ayan, amen. Mga mukha ng mga pinagpala, di ba? Amen. So, ito pong Beatitudes na ito, meron po siyang 8. Ayan. And ito pong teaching na ito ay intended po siya para sa mga disciples. Na mababasa po natin siya kanina sa verse 1. Then, meron po tayong 8 Beatitudes sa New Testament na kung saan nakalista po dito kung ano yung mga dapat nating gawin bilang Kristiyano o bilang tagasunod ng Panginoon na
kailangan nating maintindihan at maisabuhay. Meron po tayong 10 Commandments sa Old Testament kung saan nakalista naman po doon yung mga hindi dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. So, itong Beatitudes na po na ito, ini-emphasize niya po yung inward qualities na dinedesire sa atin ng Panginoong Jesus bilang kanyang tagasunod. Okay? So, ito pong Beatitudes na ito, akala ko nung una pa lang po, akala ko ano siya, depende sa kung anong sitwasyon ko, ay ito para sa akin to. Pinagpala ako kasi ito ako ngayon, ito yung nararanasan ko. Hindi po siya multiple choice. Isa po siyang package. Okay? Ito pong Beatitudes na ito ay package. Hindi lang po siya basta sa sitwasyon na kung anong meron ka. Pag ito, ay hindi ako to. Ayoko nito. Hindi po ganon. Isang package po iyon. At ito pong sa bawat Beatitudes po dito, meron po itong kaakibat na pangako. At ito pong pangako na ito ay eternal value. Ayan. So, next slide po. Ayan. Ito po yung purpose natin ngayon. Ito ay para maintindihan natin at isagawa ang patungkol sa pamumuhay bilang isang tunay na disipulo ni Kristo na hindi na namumuhay sa kautusan, kundi namumuhay na sa biyaya ng Diyos. Katulad po kanina ng sinabi ni Brother Darwin, di ba nung tayo po ay Santa Cena, na tayo na po ngayon ay nasa bagong tipan, na tayo na po ay namumuhay sa biyaya ng Panginoong Jesus. Okay. Next slide po. Ayan, ang unang beatitude natin ay mababasa po sa verse 3. Ayan, tatalakayin po natin yung 8 na yon. Hindi naman po siya mahaba, maikli lang naman po. Hindi naman po tayo abot ng chapter 7. Ayan, so sa verse 3, ang unang beatitude, basahin po natin siya sa Tagalog version, yung MBB tag, and then yung NKJV. So, verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. In NKJV po, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ayan. So, ayan. Tingnan natin yung kaluluwa natin ngayon. Yung sitwasyon natin ngayon, kung bakit umpisa pa lang, kailangan na natin ng Panginoong Jesus. Ito ay para maintindihan na wala tayong ibang maaasahan kundi ang Panginoong Jesus. So, lahat po ng lumalapit sa Panginoon ay poor in spirit. Ibig sabihin mahirap. Poverty, spiritually, 'di ba? At walang ibang inaasahan kundi siya. Simple lang po, dahil tayo po ay makasalanan. And pinagpala ang mga taong na alam nila na wala silang ibang maaasahan kundi ang Diyos. Na wala silang ibang malalapitan kundi ang Diyos. At sila ay mapagpakumbaba na lumalapit sa Panginoon. Bakit kaya sila pinagpala? Meron po itong kaakibat na pangako. Kundi ito po ang sila ay mapapabilang sa kaharian ng langit. At ang paghingi ng tawad po o pagsisisi sa Diyos o ang repentance, mahalaga po ito sa pag-enter natin sa God's kingdom. Mababasa po natin to sa Mateo chapter 4, verse 17. Ayan. Verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, yung mga poor in spirit po, sila po yung mga nagre-repent. Sila po yung mga lumalapit sa Diyos. So, humingi ng tawad sa Diyos sapagkat alam natin na
At inaamin natin na tayo ay makasalanan. 'Di ba? At hindi tayo matuwid. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. That's why, wala tayong ibang maaasahan kundi ang Panginoong Jesus. Katulad pa na sinabi sa video kanina, 'di ba? Kung wala siya, wala po tayo. At ilang beses ko pa pinaulit-ulit na wala po tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos, kundi ang Panginoong Jesus. Na imposible po na tayo ay maligtas kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Okay. So next, beatitude po, na mababasa sa verse 4. Ayan. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. In NKJV, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ayan. Pag una nating pagkabasa dito, akala natin ito ay pumapatungkol sa emosyon. 'Di ba? Na for emotionally grieving. Ganyan. Nagdadalamhati. Ibig sabihin, sobrang hirap ng sitwasyon niya. At alam ng Diyos na tayo ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Ups and downs, or maybe literally na nakaka-experience tayo na namatayan tayo, nawala ng mahal sa buhay, or personal hardships. Diba? Pero bakit kaya sinabi pa ng Panginoong Jesus yung patungkol sa pagdadalamhati? Kung yung pinapatungkulan lang naman ng Panginoong Jesus, yung emosyon o yung nararamdaman. So dahil bilang isang disipulo ng Panginoong Jesus, kapag tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, meron pong nabibuild sa atin. At dun po sa mga pagsubok na yon na pinahintulutan ng Panginoon, dun po natin siya mas lalong nakikilala. Kaya po dapat, every time na nakakaranas tayo ng pagsubok, tayo po ay nagpapasalamat. Dahil through that suffering, tayo po ay mas lalong napapalapit sa Panginoon at mas lalo po natin siyang nakikilala. So, ito po ay parang minomold tayo ng Panginoon. Sinishape niya tayo. Pero sa pagmomold na yon, sometimes may pressure, sometimes may heat to perfectly mold us na kawangis ng Panginoon. Okay? Pero in other aspect naman po, in spiritual aspect, ito po ay pumapatungkol sa spiritually mourning or grieving. So, coming to Christ, it involves dying to self. And in dying to self, there is grieving process. Meron po itong pagdadalamhati. Na kapag iniwan na natin yung dati nating buhay, nung tayo pa ay makasalanan at tayo ay namuhay na may personal na relasyon sa Panginoong Jesus, tayo po ay nagdadalamhati because of our sinful condition sa pagiging makasalanan po natin. So, sa pagdadalamhati po natin, tayo ay lumalapit sa Panginoon. Empty. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman talaga, which is empty talaga or poor in spirit. And then, Jesus said, I will comfort you. Sinabi ng Panginoong Jesus, aaliwin kita. Or, it's okay, hindi mo kailangan lumapit sa akin na perfect. Lumapit ka na kung sino yung ikaw. And Jesus will said, I will comfort you or aaliwin kita. Ayan. So, makibukas po tayo sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 5.
Amen na po ba? Gising pa po ba? Kasi malamig eh. Baka mamaya, baka mamaya mga nakatingin na lang po kayo ah. Okay. Verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Ayan. So, ito po, sinasabi po dito sa verse 3 to 5 ng chapter 1 ng Book of Corinthians, kung paano tayo kinomfort ng Panginoon. And meron po tayong work na kailangan gawin, which is, i-comfort din po yung iba kung paano tayo kinomfort ng Panginoon. So, sa pagdadalamhati po, meron po ditong kaakibat na pagsisisi mula sa ating mga kasalanan. At ang pagsisisi po ay naglilid sa atin na iwan yung kasalanan at maranasan ang buhay na kasama ang Panginoong Jesus. So, sin leads only to death, but in Christ, we have true life. Hindi po insurance pala. So, ito po, kay Jesus, meron po tayong true life. Okay? Makibukas po tayo sa Romans 6:23. Amen po ba? Amen. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. So, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. But because of the grace of Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, next beatitude po. Ayan. So, verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, meek, ibig sabihin po niyan, mapagpakumbaba. At meekness is not weakness. Meek is not weak. Okay? Ang pagiging mapagpakumbaba po ay hindi kahinaan. Ito po ay quality ng anak ng Diyos, the Lord Jesus Himself. Diba? So mababasa po natin ito sa Matthew chapter 11 verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. Ang mga mapagpakumbaba po ay may power. And sila po ay kumikilos with a gentle and humble spirit na kung saan nare-recognize po ang Panginoong Jesus. So, ang mga mapagpakumbaba po ay yumuyuko sa Panginoong Jesus. O, di ba kasi kapag humble ka, kapag kadalasan, di ba, tayo ay yumuyuko. At ito po ay para pasanin ang krus ng Panginoon. Hindi po literal, napapasanin natin ang krus ng Panginoon, kundi spiritually speaking, na pinapasan po natin ang krus ng Panginoon at willing tayo na matuto mula sa Diyos.
willing tayo na mag-submit sa Kanya. Okay? Na sineset aside natin yung sarili nating kagustuhan for His purpose. Okay? So yung meekness po, hindi po ito yung tinitingnan natin yung sarili natin na ganito lang or being less. Ito po ay patungkol sa more of Jesus. Okay? So kung paano na si Jesus po ay naging or siya po ay mapagpakumbaba, hindi naging, siya po talaga ay literal na mapagpakumbaba, na mas iniisip niya yung kapakanan natin, na tayong mga makasalanan. And Jesus as our example na kailangan na tayo po ay mamuhay na katulad niya. Kaya po sinabi ni Paul sa Filipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So meron po tong promise. At ang promise po ng Panginoong Hesus dito ay mamanahin nila ang daigdig, for they shall inherit the earth. Okay. So next, beatitude. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. So yung unang tatlong beatitudes po ay poor in spirit, those who mourn or nagdadalamhati. Sunod ay yung mga mapagpakumbaba, na ito po ay emptying ourselves or dying to self. So, ito pong pang-apat naman ay to be filled. Okay? Ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, na tayo po ay gutom at uhaw, na nagsasabi tayo sa Diyos na, Lord, I want to know you more. I want more. I want to experience more of your power. Diba? Tayo ay uhaw palagi sa Panginoon. And in English version po dito, diba, ang nakasulat ay righteousness. So ito pong righteousness na ito, meron po itong dalawang ibig sabihin. Yung una, na righteousness ay nagpo-produce ng self-righteousness or obeying the law o yung kautusan. So, yun po yung mga sinusunod ng mga Pariseo noon, na they filled themselves with pride, obeying the law, na sila, pinapakita nila sa lahat na sila ay mabuti, banal. Okay? Sinusunod nila ang utos. At sila ay nakakataas sapagkat sabi nila, sinusunod nila ang mga utos. Pero sa totoo lang po, wala pong makakagawa nito. Nobody can live up to all laws. Pero binigay po ng Diyos itong mga utos na ito para maintindihan natin yung inability natin na hindi natin kayang isabuhay yung mga laws na yon. So baka mamaya nasa isip natin, ay wala naman palang makakasapamuhay nun, wag ko na lang gawin. Grabe naman yon. So, hindi po ganon. God still wants us to not steal, na huwag pumatay, and all those good things na nakasulat po sa kautusan. Pero ang sinasabi po kasi sa atin dito na kailangan nating makita na hindi natin yun kayang sundin lahat. And we need a Savior. Meron po ba dito na
na nasunod na po yung lahat ng utos ng Diyos? Baka po may magtataas ng kamay. Kasi naalala ko lang po pag nagtuturo po ako sa mga bata, tinanong ko po ito. Yung tinuro ko po yung 10 Commandments. Tinanong ko po kung nasusunod po ba nila yung 10 utos na yon. And they proudly say na, Opo! Ang cute lang po ng mga bata na confident sila. Ayan. So, ito yung totoong tayo mga kapatid, na yung true self natin na kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil tayo po ay makasalanan. Hindi po tayo deserving. Diba? So, next naman po, yung righteousness na other term or other meaning ng righteousness is yung sinasabi po rito ng Panginoong Jesus na gusto niyang isabuhay natin. So ito pong righteousness na ito ay binigay niya sa atin as a gift. Ito po ay dahil sa kanyang biyaya at tayo po ay may pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus 2,000 years ago. 'Di ba? Na kung tayo ay nananampalataya na binayaran lahat ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan, siya po ay namatay sa krus, ngunit muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw, na tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus at alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang mamuhay dun sa mga laws na yon o dun sa mga kautosan na yon, na kailangan natin ng tagapagligtas. Etong tagapagligtas na ito na mahabagin, merciful, na kayang magpatawad sa ating mga kasalanan, na kayang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito pong tagapagligtas na ito ay walang iba kundi si Jesus. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Grabing love ng Lord po sa atin, no? Na even na siyang Diyos na wala namang kasalanan, nagpakumbaba para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Para tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. So, to be right with God is righteousness all about. Ang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Ayan. So, next slide po. Those who recognize that they are poor in spirit, mourn their sin, and submit to God will desire righteousness. So, katulad po ni Paul sa Romans chapter 7 to 8 na meron silang hangarin to be holy. Diba? Na, next slide. Jesus justified us by the cross and is in process of sanctifying us so we are made more and more like Him. Nasa process po tayo ng sanctification. And we are truly blessed na isa po tayo sa nandirito ngayon. Diba? So, next slide po. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya.
yun po yung dinedesire sa atin ng Panginoon. Sundin ang kanyang kalooban at maging kalarawan niya. Okay. Next beatitude po. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ayan. Gusto ng Panginoon na maging mahabagin po tayo. Bakit? Kasi dahil tayo lamang po ay nabubuhay sa kanyang biyaya at binigyan lamang din po tayo ng pagkakataon muli. 'Di ba? So, hindi natin to deserve dahil tayo po ay makasalanan, pero binigay niya na tayo po ay pinatawad at tayo po ngayon ay nabubuhay dahil sa kanyang habag at biyaya. So, meron po tong promise, tayo po ay kahahabagan ng Diyos. So, next slide po, ayan. Sa Lucas 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. So, di ba tayo as a Christian, ang goal natin again is to be like Him. So, tayo po ay maging mahabagin tulad ng inyong ama na mahabagin. Kapag nakita po natin na tayo po ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, kung sino tayo noon, kung ano yung sitwasyon natin noon, at nakita natin yung greatest gift sa atin ng Panginoon, kung paano siya naging merciful towards us, tayo rin po ay magiging mahabagin sa iba. Kapag naintindihan po natin itong lahat. Next po, na beatitude. Ayan, mukhang nagigising na po kasi pang-anim na. 2 na lang. Hindi po, tatapusin po pala natin hanggang chapter 7. Kasi dahil ito po ay longest sermon ng Panginoon, tatapusin po natin siya. Umawa si Ate Irish, sige daw po. Okay. Ayan. Pang-anim, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ayan. So, mas tumitingin po ang Diyos sa ating mga puso kaysa sa panlabas. Like David, di ba? Nang pinili ng Diyos si David, ang Diyos po ay tumingin sa puso. Okay? So, sa Matthew chapter 23, verse 25 to 28. Next slide po. Ayan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Next slide. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Next slide po. Ayan. Ito na pala yun. Mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Amen. So, hindi lang po ito patungkol sa outward blessing. Ito po ay patungkol sa inward, sa nilalaman po ng ating puso. Hindi ko po alam kung ano yung nilalaman ng puso ninyo ngayon or ng katabi ninyo, pero ang Panginoong Jesus lamang po ang nakakaalam nito. Diba? So, ang paglilinis ng ating puso na ang Diyos lamang po ang makakagawa, ito po ay gift na nililinis ng Panginoong Jesus ang ating puso. But,
it is our responsibility to walk in purity. Okay? So, to be pure in heart. At ang promise po dito ay makikita nila ang Diyos, or for they shall see God. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Amen. Ito po ba yung dinedesire natin? To see Jesus face to face? Amen. So, to be pure in heart means walang guilt, stainless, walang bahid ng kadumihan, malinis, di ba? Obviously, walang kasalanan. Pero meron po bang taong walang kasalanan or hindi nagkakasala? Wala. Tayo po lahat ay makasalanan. All have sinned and all have sinned and fall short of the glory of God. So wala pong perfect. Lahat po tayo ay makasalanan. From the start, sinasabi at pinapaulit-ulit na po natin na tayo po ay makasalanan. But at the end, I pray na makita po natin kung gaano kahabagin ng Panginoon. So we will only be sinless kapag tayo po ay nag-glorified na sa langit. Habang tayo po ay nandirito pa sa lupang ito, tayo po ay patuloy na nakakagawa pa rin ng kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo rin po ay patuloy na nabubuhay. Diba? So, alam din po natin na wala pang nakakakita sa Panginoong Jesus. Katulad po ng sinabi sa 1 John chapter 4 verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen. Sa verse na ito, makikita natin na tayo as a Christian, nakikita pa rin natin yung glimpses of God. Hindi man natin siya nakikita physically, na face-to-face, nakikita natin yung glimpse ba ng Panginoong Jesus. So, ni-revealed ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa atin at i-reveal niya ang kanyang sarili through us. So, ready po ba tayong magpagamit sa Panginoon? Amen. Ayan. And one day, we will be with Him in heaven. So, nakaka-excite po na makakasama natin ang ating Panginoong Jesus face to face, di ba? So, purity in heart begins with repentance and faith in Jesus Christ. Amen. So, pang-7 po na Beatitudes, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So isa po sa goal natin bilang isang Kristiyano is to make peace with people. Ayan. So, sabi po sa nabasa ko, peacemakers never compromises truth for the sake of making peace. Amen po ba? Amen. At hindi na po kailangang mag-sugar coating to make peace. As peacemakers, we should please the Lord and ask for wisdom. And ang promise po nito ay ituturing tayo na mga anak ng Diyos. We reflect as Christ if we are peacemakers.
Sabi po sa Romans 12 verse 18, hangga't maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. So, habang pinag-aaralan ko po ito, kailangan po nating makita na magkaiba po yung peacemaker at peacekeeper. Okay, so peacemakers always seek reconciliation between humans. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, tayo po ay na-reconciled sa Diyos. And binigyan tayo ng mission ng Panginoon. Our greatest commission is to share the truth, to share the gospel, the good news, na tayo po ay na-reconciled sa Diyos Ama. Pero hindi lamang po doon, kundi sikapin din po natin na mamuhay ng payapa kasama ang sinuman. So, sa pamamagitan po nito, we will recognize as part of the family of God, as children of God. So next po, the last beatitude. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. As Christians po, kailangan po natin maging prepared dito. Okay? So, hindi po natin alam ngayong oras na ito na meron sa ibang lugar na nagsishare ng Word of God, pinapatay. Diba? Sadly, may mga ganun pong lugar. So, continuation po, ayan. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat palaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Basahin din po natin siya in NKJV. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Ayan. So yung mga propeta po na unang naglingkod sa Panginoon, sila po ay pinatay sa iba't ibang paraan. Okay? Pinaglaban po talaga nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ganun din po yung mga unang naging disipulo ng Panginoon. Kung una man, kinulong muna sila, pinahirapan, may nilagay sa kumukulong mantika para lang makapag-share ng Word of God. Para ipaglaban yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. And darating po yung araw na yon na hindi na po tayo malayang makakapag-share ng Word of God. Darating po yung araw na hindi na po tayo malaya na makakapagsagawa ng gawain na ito. At kapag dumating po yung araw na iyon, ano pong klaseng Kristiyano na kaya tayo nun? Yan po yung question na pumasok sa, yun po yung question talaga na inano sa akin ng Panginoon eh. Anong klaseng Kristiyano ka na nun kapag dumating na yung panahon na yun? Na hindi na pwede mag-share ng Word of God, hindi na tayo pwede mag-worship dito sa church. Marami ng mga nagsasabi na kapag nag-share ka ng Word of God, papatayin kita. So, ang tanong po sa ating lahat, when your life is on the line, ganun
pa rin ba tayo kasigasig at katapang sa ating pananampalataya? Willing ba tayo na mausig at potentially mamatay para sa ating pananampalataya? Walang sumagot, Lord. Sorry po. Willing po ba tayo? Lord, sorry po Kailangan po nating maging prepared, mga kapatid, na maranasan itong pag-uusig na ito. Actually, nung una ko po itong nabasa, pinabasa sa akin to ni Ate April. As in, bago pa lang ako noon. Tapos, umiiyak ako kasi ang dami sinasabi sa akin sa bahay, ganyan, o ng ibang tao. Tapos pinabasa sa akin to ni Ate April. Tapos habang tumatagal, na-realize ko, ang liit lang pala ng iniiyakan ko dati. Ang liit ng rason ko. Di ba, na parang gusto ko na sumuko, ayoko na Lord, titigil na ako. Pero yung mga unang naglingkod po sa Panginoon, mas grabe pa po yung naranasan nila. Diba? So, Paul said, which is si Paul po ay unang naglingkod din sa Panginoon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Simula po sa unang beatitude hanggang sa last beatitude, yung mga promises ng Lord, nakikita po ba yun? Or physically ba natin siyang nakikita? Hindi. Sabi po sa salita ng Diyos, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. That is our God. Okay? So, kapag tayo po ay nagbahagi ng salita ng Diyos o nag-decide na sumunod sa Panginoong Jesus, maaari po talaga tayong makaranas ng pag-uusig sa mga taong malalapit man sa atin, mismong sa loob ng bahay, o sa ibang tao, o minsan worse pa doon, yun po ay naranasan din ng Panginoon. Mas matindi pa po. Okay, sa John chapter 15 verse 18 to 19, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Si Jesus po yung nagsasabi dito kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. We are truly blessed na tayo po ay inuusig sapagkat tayo ay sa Diyos. Amen? So kapag hindi na po tayo nakakaranas ng persecution, ay yari na. Baka mag-pray na po tayo, mga kapatid. Ayan. Sabi din po sa 1 Peter chapter 4 verse 14 to 16, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen. Ate April, ayoko na pong mag-church kasi tinawag po ako sa kanto na na pare, na madre, nahiya na po ako magsimba. Ayoko na po. Yun po ba yung magiging reason natin? Dahil, ang OA mo naman, pag sinabi kasing Christian, OA na eh. Hindi ka na sumasama sa amin
mag-inom, di ka na nagyoyosi ah. Di ka na sumasama sa amin mag-ML porket pinagbawalan ka ni Ate April. Di ba? Tapos dahil doon, parang iniisip mo na, hala, nakakamiss mag-ML. Hindi ka magpapakita kay Ate April. Di ba? Kasi, namimiss mo na mag-ML. Nahiya ka na eh. Nahiya ka na sa mga tropa mo, di ba? Pero hindi po ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Asan po si Ate Riza? May illustration lamang po akong gagawin. Bilang pagtatapos na rin po sa ating... Ayan. Okay. So ito pong mga books na ito ay may nare-represent po ito. So Ate Riza, ganito ka. Isang kamay lang. Isang kamay lang. Ayan. Okay. So sa pagiging Kristiyano, kadalasan ito po yung akala ng mundo. O kadalasan ito po yung ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Ito yung mga rules na kailangan mong sundin. Yung mga kautusan na kailangan mong isabuhay. Dahil may mga kautusan na kailangan mong isabuhay na hindi mo dapat gawin, you need to be perfect. Bawal mahulog. Ayan. You need to be perfect. Bawal kang magkamali. Kasi pag nagkamali ka, hindi ka na Kristiyano. Yun yung tingin ng iba. Nagkukunwari ka lang, hindi ka na Kristiyano. Mabigat ba, Ate Riza? Mabigat. Okay. Pero, kung tunay na kilala natin ang ating Diyos o kinikilala natin ang Panginoon, we will know at malalaman natin God is light, God is love, God is forgiveness, God is compassion, God is grace, God is our strength, and God is our comfort. Balik mo yung kamay mo, Ate Riza. Yan. And this is God. Yung una po, hindi ko na ipapatong kasi kawawa na si Ate Riza. Nung una po na pinatong natin yung mga libro, yun po yung religion. You need to be perfect. Ito yung mga kailangan mong sundin. Na akala ng mundo, yun yung tingin nila sa isang pagiging Christian, the Christianity. Pero kung ganito lang, it talks about relationship with Jesus. Ang kailangan lang po natin gawin, hawakan ng kamay ng Panginoong Jesus, lumakad ng kasama siya, at mamuhay ng kasama siya. That is Christianity. Okay? Maraming salamat, Ate Riza. Yung mga libro iniwanan mo. Thank you. Kung tunay na kinikilala po natin ang ating Panginoon at tunay na kilala natin siya, yun po yung totoo. Hindi po mabigat. Walang pressure. Hindi mahirap na sumunod sa Panginoon. Because we are living by His grace and by His love. Hindi na po tayo motivated by law. We are motivated by His grace and by His love. Amen po ba doon? Amen. So nung kanina, iniisip ko pa rin siya, Lord, ano po yung ipanglalas ko? Ano po yung pwedeng challenge sa bawat isa? Simple lang po.
ang isabuhay natin itong Beatitudes na ito. Katulad po sinabi ko kanina, hindi po to multiple choice. Isa po itong package. And itong Beatitudes na ito, masasabi po natin that we are truly blessed. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, pinagpala ka. Ayan. Hindi pinagpala ng pinagpala ka. Ayan. Amen. Praise God. So tayo po ay tumayong lahat. Ayan. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo po sa amin ngayong araw na ito. At katulad po ng ating mga napag-aralan, kapatid, sabay-sabay po nating isasabuhay itong mga Beatitudes na ito. Even ako po, hindi ko po siya masasabi na naisasabuhay ko to lahat. But again, tayo po ay nabubuhay dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. At mapalad po tayong lahat na nandito tayo ngayon. Hindi po aksidente na nandito po tayo ngayon, nakatayo, nakapakinig ng kanyang salita. Pinili po tayo ng Panginoon. Tayo po ay tinuring niyang kaibigan. At ang pinaka-the best po dito, tayo po ay tinuring niyang mga anak. Gaano man po tayo makasalanan, marami man po tayong pagkukulang, alam po ng Lord yon. And once na lumapit tayo sa Kanya, He is ready to hug us with open arms, katulad po nung alibughang anak. Lumapit siya sa Panginoon kung sino siya. Lumapit siya sa Panginoon na madumi, maraming kasalanan. Pero nung time na siya ay lumapit, siya ay winelcome ng kanyang tatay with open arms. Ganon din po tayo, kapatid. Gusto ng Lord na lumapit po tayong lahat sa Kanya. Nang walang anumang pagkukunwari. Kung sino lang tayo, ikaw mismo, kaya niyang, or ready ang Panginoon na kalimutan ang lahat ng nagawa mo. Linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. I pray na maintindihan natin yung grace at love ng Lord sa atin. Marami pong tao ang nasa labas, pero isa tayo mga kapatid sa nandito ngayon at sinasabi ng Diyos na you are blessed and meron po siyang pangako para sa atin. Di man natin ito nakikita, sinasabi man sa labas na wala yang kasiguraduhan, but God is truth and He is the way, the truth, and the life. Let us pray. Yes, Father God, we praise you, we glorify your name. Thank you, God, sa oras na ito na sinamahan mo po kami. Unti-unti naming naintindihan at maiintindihan pa
yung salita mo. And we are thankful, Lord God, na nandirito kami ngayon. Salamat po sa biyaya mo, sa habag mo sa amin. Salamat po na kahit kami ay makasalanan, hindi karapat-dapat, tinanggap mo kami ng buong buo. And we are asking, Panginoon, na tulungan mo po kami na ibigay din po namin yung buong buo na kami, Panginoon. Na isuko namin yung buong kami sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na maisabuhay kung sino ka, Panginoon. Tulungan mo po kami to walk like you, to walk with you, and to live with you, Panginoon. Tulungan mo din po kami, Panginoon, na alam po namin bilang isang taga-sunod mo o bilang isang lingkod mo, Panginoon, darating po ang oras na kami ay uusigi ng mundong ito. Pero panghahawakan po namin ang iyong mga pangako, nakasama ka po namin palagi, na hindi mo po kami iwan, hindi mo po kami pababayaan. That you said, Panginoon, sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Thank you, Jesus. Na alam po namin na sinasamahan mo po kami palagi. And Lord, our one desire is to be with you, Lord God. To see you face to face. Tulungan mo po kami, Panginoon, at kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyo. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang lahat, Panginoon, ng aming ginagawa pagkatapos po namin dito sa church, na everyday na ginagawa po namin, Monday to Saturday, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala lahat. And nawa, sa lahat, sa buhay namin, Panginoon, ikaw po ang makita, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw po, and we as citizen of heaven, mag-reflect ka po, Panginoon, sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.